Ang matabang bata sa aming paralan ay tinukod ang parehong kamay sa mesa ng tanghalian at tinanong ako kung gusto kong maging kasintahan niya. Natawa ako ng may kaba. Hindi, salamat. Pinisil niya ang kanyang mga kamao. Hindi mo man lang pinag-isipan bago ka nagsabi ng hindi. At sa halip na umalis, bumalik siya sa tahimik kong matarik na kaibigan. Paano naman ikaw, maliit na dalaga? Single ka ba at handang makipaghalubilo? Tahimik siyang umiling nang hindi tumitingin. Ibinagsak niya ang kanyang palad sa mesa namin at itinuro kami isa-isa. May gusto ba sa inyo na lumabas kasama ko? Lahat kami ay hindi siya pinansin at nagpatuloy sa paggamit ng aming mga telepono, hinihintay na umalis siya. Pagsisisihan mo ito. Lumakad siya palayo ng napaka-agresibo na nanginginig ang sahig. Nasa klase kaming lahat nang marinig ang boses ng punong guro sa intercom. Mayroong napaka-alarming na insidente ng fatphobia sa ating cafeteria ngayon na nakatuon sa aking anak. Ang bawat babaeng sangkot ay mananatili pagkatapos ng klase para sa investigasyon. Tatlong hanay sa unahan, ang bata mula sa tanghalian ay lumingon sa akin at sa aking mga kaibigan at pinigkas. Dapat sinabi mong oo. Nanginginig ang aking mga kamay dahil hindi ko alam kung mapapahamak kami. Pagkatapos ng klase, pinapilan nila kami sa harap ng silid-aralan at nagdakadang punong guro sa harap namin na nakatawid ang mga braso. Bawat isa sa inyo ay may utang na loob na humingi ng tawad sa anak ko. Lumabas ako sa pila. Para saan? Sinabihan siyang hindi? Yumuko siya hanggang magkatapat ang aming mga ilong. Dapat mas mahalaga sa inyo ang ugali kaysa sa itsura. Nagtiklop ako ng mga braso pero bago pa ako makapagsalita, tinaas ng kaibigan kong si Rosa ang kanyang kamay, ang nag-iisang babae sa linya na mas malaki kaysa sa anak niya. Inaya niya ang lahat ng babae sa mesa namin ngayon maliban sa akin, kaya lalabas pa siya kasama ko. Lumapit siya na nakabukas ang mga braso. Dagim ako. Hinila ng principal ang kanyang kwelyo. Bayan, nilagay ni Rosa ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Paano? Bumaling siya sa anak niya. Gusto mo bang makipaghalubilo? Maganda ang personalidad ko o masyado kang fatphobic para makita ito? Tumingin ang bata sa sahig at walang sinabi. Tumango si Rosa na parang natapos na siya sa isang math problem. Eksakto. Ang pagtanggi sa isang tao ay hindi fatphobia. Sinabihan ka lang ng hindi. Nilinaw ng principal ang kanyang lalamunan at pinauwi kaming lahat. Halos palabas na kami ng pinto nang sa wakas ay binigay niya kay Rosa ang kanyang sagot. Pareho ito ng sinabi ko sa kanya. Hindi, salamat. Hindi man lang lumingon si Rosa. Parang,